mo dito sa business, no? Kung sino ka, no? Pagtapos itong training nito, malalaman mo kung ano ba yung dapat mong baguhin, no? Dapat nating baguhin sa atin. Okay? So, attitudes of a network marketing leader, no? So, type 2 po kung sino yung naniniwalang leader siya. Type 2 po dyan, kung sino po yung naniniwalang leader siya. Kasi simple lang naman po multi-level marketing eh. Katulad na pinakita ko sa inyo kanina. Yung resulta na yon, resulta kasi siya kasi malaking organization. Tama po ba? Malaki yung resulta, kaya namin yung nagawa, kaya kami nagkaroon ng ganong results kasi malaki ang Team Titans. No? To tell you honestly, to tell you straightly, kailangan mo po ng grupo. So, magsisimula ang isang malaking grupo sa sarili natin. Okay? Sa sarili natin, hindi po sa ibang tao. So, kailangan pala tayo muna maging tamang tao. Hindi kasi lalaki ang isang organization kung hindi natin siya mabibuild galing sa atin. Okay? So kaya mas maganda doon natin simulan. Minsan kasi ano yan eh, akala natin pagsalpak natin, okay, magtitinda lang naman ng barley, okay, networking, may product, may marketing plan yun na yun. Hindi po, no? Tandaan mo, madali lang po ang business natin, no? Dadali o gagaan ang business natin basta meron kang katulong o meron kang organization. Okay? So itong topic ko ay para sa ating lahat, no? I hope maano mo siya, masundan mo siya. All right. Number one. Okay? So, ito yung 10 characteristic, no, ng tao na dapat maging tayo. Ano-ano ba yung mga yon? Owner mindset, extreme responsibility. Ano ibig sabihin yan, kapatid? Ano ibig sabihin yan ganyan? The moment pala na nag-join ka dito sa negosyo, ikaw na ang CEO ng business mo. O, basahin natin ha. They don't see themselves as just as distributors, they are the CEO of their business. Yun yung una, no? So, the moment na mag-join ka, no, sa business natin, ikaw na agad ang owner, ikaw na agad ang CEO. Pag open mo ng account mo, ang nakalagay doon pangalan mo, hindi mo makikita yung nasa ibabaw sa'yo. Okay? Paano nga ba mag-isip ang isang CEO? Ibig sabihin, ikaw na may-ari eh. No? Binigay na sa'yo ng IM Worldwide yung karapatan para maging may-ari ng isang negosyo. Nakalagay dito, take 100% responsibility for their results and never blame their upline, their company, the market, or their downlines for lack of success. Ibig sabihin, kapag ikaw ang CEO, hindi natin inaasa o sinisisi sa iba kung ano yung hindi magandang nangyayari sa business natin. Kasi nga tayo may-ari eh. So, ibig sabihin, the moment pa lang na nag-join ka sa IM at meron ka ng account, negosyo mo na to. So, ang negosyo natin, ikaw din ang magpaplano. Tama po ba? O, ganito lang ang paliwanag dyan. No, napakasimple lang po ng paliwanag. For example, si Mentor Melanie Alibin, magtatayo ng negosyo. Nagtayo siya, no, tindahan. Pwede niya bang sisihin yung kapitbahay niya pag wala siyang benta? Tama? For example, si Mentor Cecil Perea, no? Nagtayo ng water drinking station. Walang benta. Pwede niya bang sisihin yung barangay tanod? Bakit wala akong benta? So, ibig sabihin, yung negosyo po natin ay nakasalalay sa atin as tayo ang may-ari. Okay? So, wala po tayong blaming game. Masama kasi yung ugali nung upline ko, hindi ako kumita. Pangit kasi yung downline ko eh. Kaya hindi ako kumita. Di ba? So, wala tayong ganoon. Kapatid, ano, ibig sabihin, ano mo na yan, alisin mo na sa sarili mo yan. Kasi nga, ikaw ang may-ari eh. So, ibig sabihin, kung pangit man yung downline mo, wala ka na magagawa doon. Di ba? O, pagpalagay natin, si Mentor Grace iPhone. Nakita ko dito si Mentor Grace iPhone eh. Hello, Mentor Grace. So, di ba? Kung halimbawa naman, ang gwapo ng downline mo, wala ka na rin magagawa doon. Ibig sabihin, kung ano man yung nandyan na wala ka na magagawa, no? Ang may control ka kung paano mo aayusin yung nasa, kung ano man yung sitwasyon mo ngayon. Kasi nga, ikaw na ang may responsibility. Okay? So from now on, wag po natin sisisihin si upline na upline, hindi ako kumita, lagi ka kasing wala eh. Upline, hindi ako kumita kasi hindi ka na active eh. Walang ganon kapatid. No? Ang may control ka ay kung sino ang kliyente mo bukas. So lagyan natin ng highlights yan.
O basta tandaan mo kapatid ngayon pa lang, ako pala may-ari nito. Tandaan mo, ikaw ang may-ari ng IM Worldwide sa sarili mong account. Yes po ba, Mentor Marilyn Oval? So, ikaw ang may-ari ng sarili mong business. Wag natin, si Mentor Claire kasi ang tagal bumalik ng Italy eh. Walang ganon, tol. Di ba? Siyempre, yung tao, naghahanap buhay din, no? Nagkataon marami siyang inaayos sa Pilipinas. Marami siyang inaasikasong negosyo niya dito. So, wala tayong hanapan. Okay? Kasi siyempre, may sarili kang kilos, may sarili kang galaw. Okay, highlights natin yan mamaya sa mga next slides natin. Okay, so apakaganda oh. Simple lang ang paliwanag. Member versus non-member. Ibig sabihin, pag non-member ka, maaaring ikaw ay negative. Ang dami mong reklamo sa trabaho mo, ang dami mong nireklamo sa nangyayari sa Pilipinas, no? Laging ang nababasa mo at nasa isip mo, negative. Oh, non-member ka, ang dami mong complain. Ano ba yan? Ang traffic sa Pilipinas? Ano ba yan? Ninakaw, 30 billion, magnanakaw, DPWH. Di ba? So, ano ba yan? Ang init, ano ba yan? Umuulan. Pag non-member ka, no? Pero kapag member ka na, punta muna tayo dito, dapat positive ka na mag-isip kasi member ka na. Gets nyo po ba? Kasi nga member ka na eh. Dapat kung ano yung nakikita mo, dapat iba ka na mag-isip. No? O, pag non-member, okay lang yun eh. Nagpo-post ka ng mga negativity sa social media mo. Bakit? Hindi ka naman member ng IM eh. Ibig sabihin, you have your own free will. Pero kasi kapag negosyante ka, CEO ka, gusto mo ba yung negosyo mo, yung mga friends mo sa Facebook, mababasa nila sa post mo negative? Maririnig nila na sinasabi mo puro negative words. Di ba? So, ito lang yan eh. Yes, kapatid, no? Mentor Merlin, meron tayong freedom. Mentor Delia Bardon, may freedom tayo. Kaya lang kasi, tandaan mo may negosyo ka. Ngayon, kung gusto mo man i-post si BBM o si Sarah, kung sino man ang manok mo, wala naman tayong magagawa dyan. Pero tandaan mo, meron at meron, makakabasa niyan na against dun sa prinsipyo mo. Gets po ba? Oh, eto na lang ang example. Ako si Coach Mike, magme-member sana ako kay Mentor, ano, Delia, no? Bardon. Gusto ko na sana mag-member. Eh, bigla siya nag-post ng kasalungat sa aking prinsipyo. Tingin mo, tutuloy pa ako? Mag-member sa kanya? Palagay ko hindi na. Tama, mali. 'Di ba? Kahit naman kay Ma'am Gracie Ann eh. Kung ako, kliyente niya ako at interesado na sana ako. Biglang magbabago isip ko kasi nga nakita ko kung ano yung mga posting niya. Gets mo? So, kailangan ingatan natin siya kasi tayo ang CEO eh. Nakita mo ba si Mentor Aryan nag-post tungkol doon? Si Coach Mike nakita mo nag-post tungkol doon? I do not know kung may nakita ka na mga uplines mo na nag-post tungkol doon sa negativity na nangyayari. Pero kasi nga, hanggat maaari, huwag na. Kasi nga, meron at meron kang magiging kasalungat ng opinion mo. Gets po ba? Si Mentor Hola Josie, napakasipag, no? See you, ha? At nakita ko, magpa-party kami niyan. Mamaya, pag-usapan natin yan. Kasi uuwi na yan eh. So, magpa-party kami niyan. So, patience, no? Kapag non-member ka, okay lang yun eh. Ang dami mong reklamo. Pero kapag member ka na, kailangan mahaba na yung pasensya mo. Bakit? Ang hinahawakan mo tao. Ang pinakakabagayan natin dito, Mentor Rose, ay hindi hayop. Kung hindi tao. Mentor Vilma, ang kinakausap natin, ang nagiging downline natin, o ang kliyente natin, tao. So, kailangan pag tao nakikisama tayo, diyan naman magaling ang Pilipino eh. Tama? Si Mentor Hola, napakagaling makisama niyan. Grabe yan. Pagdating ng IBC niya, kung ano pang bilhin niyan dun, papamerienda pa yan dun. Kasi nga, alam niya na nakikisama siya eh. Di ba? Pero ang Pilipino, likas magaling dun. Hindi ka tatagal sa ibang bansa kung di ka magaling makisama. OFW, kala mo tatagal ka doon kung di ka magaling makisama, no? Kailangan magaling ka makisama para tumagal ka sa labas ng bansa. Even here in the Philippines. Tama po ba? Kahit sa Pilipinas ka, hindi ka tatagal dito pag ikaw salbahe sa trabaho, pag may pasensya mo, tanggal ka agad. 'Di ba? Pero pag nandito ka na sa IM, dapat yung pasensya mo, yung PC mo, yung pangunawa mo malawak. Wag mong patulan yung downline mo. At wag mo din awayin yung upline mo. Kailangan pasensyahan. Okay? Pangunawa kailangan natin dito eh. Bakit? Hindi mo naman alam kung anong pinagdadaanan ng isa eh. Tama, mali.
Hindi natin alam. So, ang kailangan natin dito pang-unawa. Okay? Kapag hindi ka pa member, napakayabang natin. Parang hindi tayo tatablan ng bala. Para tayong si ano, si Lito Lapid. Bumaril ng isa, dalawa patay. Di ba? Alam mo yun? Hindi tayo tinatablan ng bala. Pero pagdating dito sa member na tayo, kailangan mapagpakumbaba. Okay? Eto yan eh. O sige, papakita mo sa akin na ikaw ay mataas na tao, no? Sa tingin mo, kung papakalandakan mo sa akin, ikaw ay isang cum laude, summa cum laude, kung mayor ka man, kung ano man posisyon mo, at sasabihin mo sa akin na gano'n, at gusto mong panindigan yan, tingin mo, tuturuan kita? Coach Mike, alam mo ba, sa kumpanya namin, ako pinakamataas. Eh, anong gagawin ko? Eh, di congrats. Di ba? Ang galing mo. Pero pagdating dito, kailangan magpakumbaba ka. Kasi bakit? Sino ba magtuturo sa'yo? Di ba? Eh, wala namang politikong magtuturo sa'yo dito. Ang magtuturo sa'yo, isang dating mekaniko sa barko. Ngayon, kung sa tingin mo, mas mataas ka sa akin, eh, paano naman kita tuturuan? Eh, mataas ka pala sa akin. Tama po ba? So, ang papakinggan natin yung resulta ng tao. Kasi kung may resulta naman siya, bakit hindi mo na mapapakinggan? And first and foremost, kaya tayo nandito, kapatid, kasi nga gusto natin yung resulta niya. Tama? Wala naman siguro. O sige, tanong natin, baka sa audience meron. Type 1, sino gusto maging mahirap kaya nag-IM? Babasahin natin sa comment, baka meron. Titingnan natin. Yung gustong maging mahirap kaya nag-IM. Si Mentor Marina Baban, gusto niyang maging mahirap kaya siya nag-IM. Meron pala. Hindi ko alam, hindi ako na-inform. Buti na lang, ngayon alam ko na. Meron din palang gustong maging mahirap, kaya nag-IM. Diyos ko po, bakit ka dito nagpunta? Walang magiging mahirap. Puro tayo payaman dito. Hindi, puro tayo payaman, okay? Bawal dito ang gustong maging mahirap siya. Ha? So, baguhin mo na yung ano mo, pananaw mo sa buhay. Baguhin mo na yan. Kaya tayo nag-IM. Gusto nating umayos ang buhay natin, ha? Gusto natin kahit papano, no? Sa Pasko ay masarap. Lahat ay bibigyan natin ng regalo. Kahit ayaw niya na, bibigyan natin siya. Gusto mo ba yon? Pagdating sa Pasko, ayaw na nung kaibigan mo, kapatid mo, bibigyan mo pa rin. Kahit ayaw niya na. No? O eto, 10,000. Sabi nung kapatid mo, ayoko na. Hindi, eto pa. Gawin mo 20,000 kahit ayaw niya. Yun ang gusto nating mangyari. Okay? So, lahat tayo dito payaman, okay? So, yun lang. Napakasimple lang, kapatid, ng paliwanag. Basahin mong maigi to. Pag member na pala ako, kailangan ako ay positive na mag-isip. Pag member na ako, kapatid, ako ay kailangan humble na at mapagpasensya, no? Si Coach Mike napaka-dominante sa totoo lang, no? Kasi siyempre alam mo naman kapag may alam mo naman 'yon, siyempre hindi naman tayo nagmamalinis, no? Hindi tayo gano'n, no? Siyempre lalaki lang tayo eh. Siyempre kahit papaano medyo may ere din tayo, no? Kaya lang pagdating dito sa IM kasi, kung hindi naman ako magpapakumbaba, sino naman magtuturo sa akin, 'di ba? Kung hindi naman ako magiging mabuting tao, eh di lahat naman iiwasan ako. Iiwanan ako. Eh, paano naman ako may malalaman? At kung wala naman akong malalaman, ano na maituturo ko sa inyo? Tama, mali? 'Di ba? So, pagdating dito, masarap tulungan kasi yung mga tao na makikita mo at mararamdaman mo na gusto nila magpatulong. Oo, siyempre ikaw, sige nga. Ang yabang nung downline mo, tutulungan mo ba? 'Di ba? So, hindi rin mga kapatid, okay? So, be humble yourselves. It's okay. Walang masama sa taong nagpapakumbaba. Tatandaan mo, sinasabi sa Biblia, ang lahat ng nagpapakumbaba ay tinataas at lahat ng nagmamataas ay binababa. Alright, so next po natin, kapatid. Tandaan mo po yan. So, be humble lang. Yun lang naman yung kay Coach Mike. Unwavering belief, no? Yung unwavering belief, ano ibig sabihin yan? Unwavering belief. Kapatid, kailangan meron ka nitong characteristics na to, ha. Para maging magaling kang leader. Tandaan mo, pag leader, maraming pera. No, malaki grupo, may organization. Okay? They possesses an absolute rock solid belief in their company, their products, the community, and most importantly, themselves. Ibig sabihin, ikaw ba ay solid na naniniwala dun sa company mo?
Oh, eto kasi mahirap. Oh, lahat naman nata member. Meron bang hindi member type 1? Baka merong hindi member. Check natin. Meron bang hindi member? Okay, so member tayong lahat, tama. So kung member tayong lahat, no, dapat ikaw mismo ang matibay ang paniniwala sa negosyo na pinasok mo. Bakit ka mo? Ang pinakamahirap, no? Member ka na, duda ka pa. Ibig sabihin, Mentor Vilma, Planagan, pag tayo'y member na, yung paniniwala natin na may mangyayari sa atin dito, rock solid. Di ba? Sold out. Ano naman kung sabihin ng asawa mo na pangit yan? Eh, hindi naman siya member eh. Siyempre, hindi siya naniniwala. Di ba? Mentor Salve, ano naman kung sabihin ng anak mo, Mami, tigil mo na yan. Ano naman? Eh, hindi naman siya ang member, hindi naman siya nakakita ng business. Hindi niya man naiintindihan yung IM. Eh, bakit ka maniniwala? Kailangan ikaw mismo ang solid. Ibig ko sabihin, kahit anong sabihin ng ibang tao, ano naman? Ang importante, ikaw. Bakit? Alam mo namang maganda yung product. Marami bang napagaling? May papeles ba tayo? Kompleto ba documents natin? May naging resulta ba? Antindi pa ng mga endorsers natin. Eh, paano nila sasabing hindi maganda? Kung hindi maganda, wala sanang kumita. Tama, mali. Di ba? Tama or tama? Ibig sabihin, maraming nagkaresulta, maganda ang sistema. Maganda ang kumpanya. No, dahil ang kumpanya, isipin mo, saka nakakita na ang kumpanya nagbigay ng 8 million at magbibigay uli ng 8 million. Sabihin mo nang nagbigay ng 15 million, tung darating na event ang ginastos. Sige nga, sa isang event, yung company mo ba gumastos 15 million? Eh baka meron, tignan natin. O type 1, yung company niya gumastos ng 15 million sa isang event. At doon sa 15 million, sabihin na lang natin 10 milyon ang pinamigay. O sige, titingnan natin, baka meron naman. Di ba? O, ang company niya ay nagtapon ng 15 milyon. Ang 10 milyon pinamigay sa tao. Di ba? So, ibig sabihin napakalinaw, maganda kumpanya mo. Maganda kumpanya natin. Maayos. Binabalyo tayo. Isipin mo, ikaw, magbibigay ka ba 15 million kung may kumpanya ka? Hindi ko rin alam. Hindi ako nagsasalita tapos, pero hindi ko alam. Di ba? Kasi 15 million yan. Isang buong bahay yan, kung tutuusin. Di ba? Ang produkto natin maganda. Oh. May community ka. Titans community. Di ba? Oh, kung saan where you belong, kung anong team ka man belong, may community ka. Hindi mo gagawin mag-isa. Siya ka nakakita, magtatayo ka ng negosyo, may tutulong sa'yo. Ituturo sa'yo lahat ng alam niya. Kapatid, kahit itanong mo pa, mag-franchise ka ng McDonald's, hindi ituturo sa'yo nung may-ari ng McDo ang buong sistema. Ni baka yung mismo the way na niluto yung manok, hindi ibigay sa'yo. Dahil secret recipe yun. Dito sa I Am Worldwide, buong sikreto ibibigay sa'yo ng organization. Basta ikaw ay humble, mapagkakumbaba, action taker, doer, result-oriented, may discipline, ibibigay sa'yo lahat. 'Di ba? So, apakaganda ng community eh, pero kailangan tama muna tayo. Tama muna tayo. Okay? Maayos muna tayo dahil merong community na tutulong sa iyo. Pero dapat tayo ay tama, no? May kilos, may galaw, yun 'yan. Okay? So, most importantly sa sarili mo. O bakit most importantly sa sarili mo? Kasi yung sarili mo kasama mong kumain, kasama mong matulog, no? Hindi ko lang alam kung kinakausap mo ang sarili mo. Okay lang yun, basta konti lang. Pag sumobra ka ng kausap sa sarili mo, ang mental hospital, 24 hours bukas. Oh. So, pagka kausapin mo sarili mo, alalay lang. Ha? Konti-konti lang. Sometimes, okay? Sometimes lang. Wag mong gawing habit, ha? Ang pagkausap sa sarili mo. Ibig sabihin, kapatid, ang pinaka-importante ang sarili mo kakampi mo. Kasi pag kalaban mo yan, hindi mo masuntok yan. Ha? Hindi mo tatamaan yan. Kaya wag mong kalabanin sarili mo. Tama decision mo. Ha? Tama decision mo, nasa IM ka. Wag mong kalabanin yung sarili mo. Kasi, nasa IM ka na, oh, kailangan, rock solid na yung paniniwala mo.
Huwag ka na magdadalawang isip. Tandaan mo, isa lang isip mo. Ha? Sino dito dalawa isip? Oh, kakaiba ka pag ganun, dalawa isip mo. Sana all, 'di ba? So isa lang ang isip natin. Mentor Mona Lisa, Galiga. I salute you, ha. Isa lang ang isip natin. This conviction is magnetic and is what inspires others to join them. Oh, ang lalim ng paniniwala mo, Mentor Mary Ann. No, Mentor Mary G. Santander, ang lalim ng paniniwala mo. So, ibig sabihin, naa-attract mo yung tao nakatingin sa'yo. Bakit? Eh, syempre, ikaw mismo, laging laman ng Facebook mo. Lagi ka nagpo-post na nagtitimpla kang barley. O, eto mga kapatid, no? O, pansinin nyo, bakit humina kahit pa paano, apektado yung sales? Eh, kasi nga, nakukulangan na yung kliyente mo sa promotion mo ng product mo. O, tatanungin natin, sino ngayong oras na to ha, ang merong 3 boxes, no? Sa tabi niya o sa bahay niya. Type 1. 3 boxes lang ha, tinatanong natin. Para malalaman natin kung ikaw ay rock solid sa business mo. Kasi negosyo mo to eh. Oh. Bakit ko tinanong? Saan ka nakakita, negosyante, walang produkto na maibibigay? Paano may bibili sa'yo kung ikaw mismo wala kang paninda? Tama po ba? Paano may bibili sa atin kung tayo mismo, alam natin sa sarili natin, wala tayong ititinda. May bumili ng 5, wala kang stock, ano bibigay mo? Di ba? Ano ibibigay natin? Wala nga tayong paninda. Bakit tayo bibigyan ng Diyos ng sales, eh wala nga tayong ise-sale? Di ba? Wala kang ise-sale eh. Bakit ka bibigyan ng kliyente ng Diyos? Yung kasi yun eh. Lagi na, hindi tumutugma yung gusto mong mangyari sa ginagawa mo. No? Lord, sana magkapiin ako. 16.8, isang silver, give me 5 na ako. Wala kang stocks. Anong ibibigay mo? Wala kang stocks eh. Di ba? Si Mentor Margie, ang dami. 200 boxes po ang kanyang stocks. Di ba? So, bibigyan siya ngayon ng Jade. Kasi may stocks siya eh. May paninda siya eh. May ibibigay siya. So, hindi ako nagtataka. Pag makakaroon siya ng kliyente, kaya niyang closingan ng Jade. Di ba? O, tama yun eh. You let them try the barley. O, may pupunta kang bisita. Ano titimplahin mo? Bibili ka ng Coke. O, bibili ka ng pineapple juice. Eh kung meron kang barley, may tinitimpla ka. Guess mo po ba? Kasi may barley ka sa bahay nyo, may isi-serve ka. O try nyo tong barley ko. Napakaganda nito. Ano naman kung kumain na sila? Ang point natin, natikman nila yung product mo. Eh paano mo patitikman sa kapatid mo, sa nanay mo, kung wala kang stock ng product mo? Tandaan mo, ang barley natin, ang pinakasikat na barley sa buong mundo. Tandaan mo yan. Kaya nga, ginaya na tayo ng iba't ibang kumpanya. Dahil yung barley mo, ang pinakasikat sa buong mundo. Totoo yan. Isipin mo na lang, ganito kasimple. Paano ko nasabi? Tayo po ay nakapagbenta ng 10 million, no? 10 million boxes in 1 million boxes in 1 month. Ganun katindi. 1 million boxes in 1 month. Magkano yun? Sa times 1,000. 1 million times 1,000. 1 billion yun. 1 billion. Ganun katindi. Oh, napakatindi ng barley mo. Isipin mo, 1 billion in 1 month sa sales ang naibenta ng product mo. Nahit na po hindi ito kwento. Nahit na. At hindi lang once, ang alam ko thrice. Nahit, no? Nahit. Ganun kadaming barley ang nabenta. 'Di ba? So, napaka-importante kapatid na meron tayong stocks ng product. Tandaan mo po 'yan. Kasi hindi ka talaga magkakaroon ng benta kasi wala kang paninda. O, eto i-post mo 'to. Hindi ka magkakaroon ng benta kung wala kang paninda. Tandaan mo 'yan, no? Kasi hindi ka talaga bibigyan ng benta. Eh, wala ka ititinda. Gets mo? O, next po natin, lahat ba tayo rock solid na? Hindi yung konting problema
konting sasabihin ng ibang tao, ayaw mo na. Hindi ganun. Kasi bago ka maging successful sa isang negosyo, kailangan talaga malalim yung belief mo. Yes, alam ko, hindi naman lahat ng negosyo, ano pantay-pantay puro paangat Kahit anong negosyo pa pasukin mo, lagi yang ganun. No? Lagi yang may play. Pwedeng puro ganun, pagkatapos yan, bababang konti, aangat uli, babang konti, ganun uli. Pero ang tanong doon, rock solid ka ba? Naniniwala sa business mo? Ganun ba katibay yung paniniwala mo? Okay. Huwag kang magpapaalog. Alam mo yun, lumindol lang. 7.8. Natakot ka na. Boss, hindi ka pa mamamatay. Okay? Hindi pa titigil ang mundo natin. Tuloy pa rin tayo. Okay? Huwag kang matakot. Buhay pa tayo. Ganun din sa business natin. Okay? Walang benta, may benta, may benta. It's okay. Tuloy tayo. Okay? So, next natin. Positive and optimistic. Ano ibig sabihin, tol? Dapat ganito ka, ha? O, dapat ganito ka. Dapat ganito ko. No, mamaya, pag na-review mo siya, ganito ba ako? Tanungin mo din yung sarili mo kung ganito ka. Oh, sige, basahin ko, tapos tatanungin ko kung ganito kang klaseng tao, ha? Oh, a leader maintains a constantly positive mental attitude. Ibig sabihin, PMA, hindi pahinga muna, anak. Hindi yun, ha? Magkaiba yun. PMA means positive mental attitude. Nagka-problema ka ngayon. No? Siyempre, hindi may iwasan, tao lang tayo. Wag naman sana may nawala sa relative mo. Natin! Ngayon ang tanong dun, nasa na tayo dun sa negosyo natin? Titigil na ba tayo? Magiging negative na ba tayo? Pinainom mo naman ng barley. Pero ganun pa rin ang nangyari. Mawawala na ba yung tiwala natin sa product natin? Pangit na ba yung barley mo? Di ba? So, ibig sabihin, kung tayo ay CEO at kung tayo ay leader, kasi ito lang yan kung ako nga naniniwalang leader ka, ikaw dapat naniniwala kang leader ka. Kapag leader ka, kailangan positive mental attitude. Ano ibig sabihin? Huwag mong pag-isipan ng negative yung negosyo mo. Okay? Positive pa din. Okay lang yun. Ganun talaga. Business yan eh. They view setbacks and rejections not as failures but learnings, opportunities. No? Merong hindi nagbayad. Okay lang yun eh. Merong hindi nag-join. Okay lang. Ito kasi ang point. Sa bawat pagkakamali natin, dapat natututo tayo. Always evaluate the IBP. No? Ibig sabihin yan, no? Siyempre, wala namang ibang source of income tayo kung hindi yung mga magjo-join, yung mabebenta, yung bibili ng product. Ano ang point? Kami pong mag-asawa, no? Kami mag-asawa. Kapag meron kaming talk, hindi nagbayad. Simple lang ginagawa namin after ng talk. Chinecheck namin kung bakit hindi nagbayad. Alam mo kung ano pinag-uusapan namin mag-asawa? Bakit kaya hindi nagbayad? Kasi laging meron room for development. Laging merong room for development. Baka meron kang hindi nabanggit. Baka meron kang hindi nasabi. O baka hindi mo siya naabutan ng application form. Nasabi mo ba yung bank account ng IM? Nabatuhan mo ba siya ng urgency? Baka naman sinabi mo sa kanya, okay lang, pag-isipan mo muna. Minsan kasi merong mali sa closing natin. Minsan merong mali sa business presentation natin. Ngayon, magkaiba ang kwento. Ang tao na walang positive mental attitude, ang nasa isip niya, ah, walang pera yun, pabayaan mo yun, walang kwenta yun, di ko na kaibigan yun. Pero ang tao, no, na positive mag-isip, pagkatapos ng IBP, hinahanap niya kung ano yung makakadagdag kung bakit hindi nagbayad. Gets po ba? Eto, gawin mo mula ngayon. Bawat hindi magbabayad, tanungin mo sarili mo bakit hindi nagbayad. At hanapan mo ng paraan para ma-improve yung closing mo, yung closing natin. Siguro dapat bago, hindi mo ihiwalay, habang nag-IBP ka, nagko-closing ka na. Habang nag-IBP ka, binibigyan mo na siya ng idea kung paano siya magbabayad. For example, Rolando, no? So, si Rolando, Kalitis,
No, ang aking ngayong itotok, no, kunyari siya ang aking kliyente, napakasimple lang na sasabihin ko sa kanya, alam mo Sir Rolando, ako bilang OFW, bago tayo mag-present dun sa kitaan, alam mo ba, yung matrikula ng anak ko, Sir Rolando, ay ito na ang nagbibigay. Yung matrikula ng anak ko, nagkokos, kunyari lang ha, nagkokos around 100,000. Alam mo, syempre 1 year yan, pero dito ko kinukuha. Eto good news, pati yung kuryente ko na 12,000, IM na rin na nagbabayad. Kaya napakaganda nung sasabihin ko sa iyo kung paano kami kumikita dito eh. Ibig sabihin, sa business presentation mo, kino-closingan mo na siya. Ngayon nabagsak mo na yung just for you, no? Alam mo ba, nung naka-join ako dito, wala akong pera. Wala akong pera eh, totoo lang eh. Ang ginawa ko, nangutang ako. Binenta ko muna yung cellphone ko, tsaka yung isa kong kwintas, no? Sinanla ko muna, pinasagad ko. Pero ito ang good news, nabawi ko rin within 1 week. Bakit kamo? Kasi nga dahil doon sa just for you na yun. Ibig sabihin, upon business presentation, pwede ka nang mag-closing. Binibigyan mo na siya ng idea. Para pagdating doon sa dulo, wala na siyang objection. Ganun nag evaluate ng IBP. Hindi porket meron tayong sinusundan na guidelines, ay nakapako lang tayo doon. Kaya nga kapatid, ito yan eh. Gusto mo bang gumaling sa business presentation na lahat ng kliyente mo nagbabayad? Type 1. Gusto mo ba lahat ng kakausapin mo magbabayad? Type 1 kasi sasabihin ko sikreto. Sasabihin ko, type 1 mo. Pag hindi ka mag-type 1, di ko sasabihin. Sasabihin ko sikreto sa'yo, Sir Arwin Pasio, kung paano magbabayad ng kliyente mo, no? Nang hindi ka nahihirapan. Type 1 ka muna. Okay? Simple lang yan. Magbabayad ang kliyente mo, kailangan matakot siya sa buhay niya. Ibig sabihin, kailangan ma-emphasize mo kung gaano ka-importante ang barley. Lahat kasi ng tao, kapag pumasok na yung salitang kailangan ka, kahit magkano, bibili. For example, Sir Arwin Pasio, ikaw ang kliyente ko. Sir Arwin Pasio, no? Wag naman sana, for example, nagkasakit ng diabetes ang nanay mo, nag-i-insulin. Ang product ko, ang testimony na sasabihin ko sa iyo, papakita ko sa iyo, stage ganto, ganyan ng diabetes, gumaling dahil sa product. Ibig sabihin, naibato mo sa kliyente ang needs. Kahit sabihin mo pa na ang barley natin 5,000, bibili yan. Para mapagbayad mo pala ang kliyente mo, kailangan matakot siya, nakakailanganin ka talaga niya. Nakakailanganin ka, kaya no choice siya, kaya siya bibili. Gets po ba? Number 2. Number 1, kailangan matakot siya, ha? Wag mo takutin na, boo. Wag mong gulatin. Idol, wag mong gulatin. Kailangan ma-emphasize mo kung gaano kaganda yung product mo. Okay? So, kailangan ma-emphasize mo kung gaano ka-important ng product mo. Bibigyan mo ngayon siya ng example ng tao na mahal niya sa buhay. Tatanungin mo siya, buhay pa po ba parents natin? Kasi ito pong product natin, pwede sa nanay mo. May anak po ba sila? Ma'am, matanong ko lang, may anak po ba sila? Ito, kasama na sa training ko, closing ng deal ha, kapatid. Siyempre, gusto ko may skills ka. Ayokong sabihin mo, po mindsetting ang training natin ha. Gusto ko may makuha ka sa akin. Paano tayo magkakapera? At ito na yung part na yon. Okay? Magbabayad ang kliyente mo kasi kailangan ka. Kasi natakot siya. Pangalawa, kasi kailangan ka. Naibigay mo yung pangangailangan niya. For example, makikita mo naman yan sa kanya kung may mga anak siya. Siyempre, pag may mga anak nag-aaral, ano ang needs ng tao nag-aaral? Pang matrikula. Sasabihin mo na sa kanya na ikaw, kumita ka at iyon ang pinantuition ng anak mo. May needs ngayon siya sa'yo. Kailangan niya ngayon yung opportunity na ino-offer mo. OFW yung kliyente mo. Kailangan ngayon ma-emphasize mo na gagawin niya to bilang sideline. May pangangailangan na naman siya sa'yo. Okay? So, kasi kapag naibigay mo lahat ng 3 needs ng kliyente, ang tanong na lang dyan sa huli, anong package yung kukunin niya? Kasi nga, naibigay mo na yung pangangailangan niya. Natakot mo na siya. Naibigay mo na yung pangangailangan niya.
Kailangan niya ng pera. Nasabi mo na sa kanya na ganito kakikita. Ganito yung nangyari sa buhay mo. No? So, napakaganda. No? Kailangan ma-emphasize mo lahat yun. Okay? Tapos, evaluate mo lagi yung business presentation mo. No? Along your business presentation, hindi kailangan sobrang formal. No? Huwag kang mag-stick doon lalo na kung table talk. Lalo na kung kliyente mo kaharap mo. Kaya nga, kapatid, pag mag-IBP ka, magba-background check ka. Huwag kang mag-IBP ng kliyente na pagpunta mo doon, wala kang alam sa kanya. Kailangan, pag pupunta ka sa kliyente, may idea ka sino ba tong taong to. Di ba? Paano? Siyempre, i-add mo na sa Facebook yan. Huwag kang papayag hanggat maaari, no? Gagawin mo lahat para ang kliyente mo, maa-add mo sa social media. Kasi, pag mentor Annalyn Pastolero, yan, tama. Na-add mo siya sa Facebook, no? Siyempre, may idea ka na sa kanya. Gets mo? So, mentor Gracia, Ana, Filio, no? Ganun yan. Okay, I hope you're learning something, ha? Siyempre, pag ma-add mo siya sa Facebook, malalaman mo na, may anak to, may nanay, may tatay. Oh, madali mo na magagamit, di ba? Mentor Edith Gonzalez, no? Ayan. Proceed tayo dito sa susunod nating slides. Servant leadership. O, tapos na tayo dun sa paano mo mapapagbayad, ha? O, kailangan mapakita mo yung mga yon, yung sinabi ko sa iyo. Bago sa huli, anong package na lang ang kukunin? Yun ang matindi mong tanong. Mentor John Carlos Signo. Apakasipag. Mentor Andy Manyosa. No? And his wife nandun din, no? Talagang napakasisipag niya mga yan. Servant leadership, their primary focus and is on helping others achieve their goals. Oh. Servant leadership. 'Di ba sabi ko nga, para kumita ka ng malaki, magiging leader ka. Para kumita ka ng malaki, Mentor Elizabeth Cruz, kailangan eto attitude natin. Servant leadership. Ibig sabihin, yung nag-join sa atin, no, ay tutulungan natin saan? Eto yung example. No? Tinulungan mo ba ang downline mong mag-just for you? Pag kinamusta mo ang downline mo, diretsuhin mo na kung ano ang gusto niyang matapos ngayong buwan. Mentor Michelle Berey, kailangan tatanungin mo na siya. No, for example, mens, no? Ano pa ba kulang mo? Just for you? Give me 5? Just for you sa gold, jade, or platinum? Ano yung mga kailangan mo pa dyan? Kailangan laging ganun ang monitoring. Kasi bakit papasok ko salitang servant leadership? Tuturuan mo kasi siya. Tutulungan mo kasi siya sa mga kliyente niya. Excuse, so yun. Alright? Kailangan, pag servant leadership, hindi po pwedeng pina-join lang. Pagkatapos, eto yung slides, mag-aral ka na mag-talk. Hindi ganun. Kapag may downline ka, kahit papano, mens, gusto mo ba tulungan kitang mag-closing ng deal? Mens, gusto mo ba kausapin natin via Zoom? Mens, gusto mo ba via Messenger kausapin natin? Pero paano mo papaliwanag kung ikaw mismo hindi ka nag-IBP? Paano yon? Anong papaliwanag natin doon? 'Di ba? So kailangan kahit papaano talaga, no, ay alam natin talaga, no? Mastery natin yung negosyo natin, no? So, ayun yung mga common, no? Kung paano mo matutulungan yung downline mo, syempre kailangan niyang pera. So, nasaan ba pera? Nasa pagda-direct, nasa just for you, nasa give me 5, no? Pag kinamusta mo, downline mo, diretso mo na. Mens, kamusta ka na? Ano target natin? Mens, kamusta ka na? I hope you're doing well. Sasagot naman yan, Mens, okay lang po ako. Kamusta po kayo? Mens, baka pwede pag-usapan natin kung ano target mo, okay lang po ba? Oh. Baka mamaya sumagot, ikaw ang target ko. Patay. So, sabi mo, walang ganun, Mens, ha? Diretso tayo, business tayo. Oh, baka mamaya kulang pa siya sa M-Club. Ang pinaka-the best para matapos M-Club mo, just for you, give me 5. Yun lang yan. Okay? So, yun. Basta may susunod ako slides dito, maganda yun eh. Okay, so first car, tapos kung rank up man, pag-usapan yan, no? Kasi mahirap mahirap nang walang target, no? Mahirap nang wala kang goal para do sa downline mo. Mahirap kasi na pina-join mo lang, wala namang idea yung downline mo, anong gagawin, 'di ba? So mag-focus tayo dun sa dapat niyang gawin upon joining. What to do after joining?
May training tayo para dyan. Kapatid, meron tayong training para dyan na what to do after joining. Hanapin mo, nasa YouTube. What to do after joining. Lista mo, kapatid. Baka hindi mo matandaan. Alam mo namang medyo tama lang ang utak natin mag-isip. Malilimutan mo yung sabi ni Coach Mike. Pag may downline ka, hindi mo alam paggagawa, nakanganga tayo. Dapat alam natin paggagawa natin sa downline natin. Kaya tayo nilalayasan. Hindi natin alam paggagawa. Lalayas talaga yon Mentor Romelin. Kailangan may paggagawa ka. Kasi pag wala kang pinagagawa, di wala, ayaw na nun, quit na yon, 'di ba? Kasi wala naman siya natutunan sa'yo. So, papasok yan, Mentor Joe. Mukhang masarap ang kinakain mo. What to do after joining, ha? What to do after joining, importante yan. Mentor Lori, apakasipag ng ating mentor na yan. Lagi yan sa office at nagtitiktok. Great leaders invest in people. Lalaki ba organization mo kung hindi, kung tingin mo sa kanila, pera lang? Ano, nagpasok na ba kayong sales? Ano, may pay-in kayo? Ano, may Diyos ko, great leaders invest in people. No, hindi naman natin sinasabing malaki. No? Ay, simulan muna natin sa time, ha? Mamaya yung money. Teka. Time. Great leaders invest in people. For example, time. Magbigay ka ng oras sa downline mo. No? Magbigay ka ng oras. Mens, puntahan kita, turuan kitang mag-IBP. Mens, anong oras ka pwede? Out mo na ba 5 PM? Turuan kitang mag-IBP. Mens, gusto mo kausapin natin yung tatay mo? Gusto mo kausapin ko yung kapatid mo? Pupunta ako dyan, magbigay ka ng time. Ang maayos na leader, ang maayos na tao, at ang taong nakikisama, nagbibigay ng oras. Tama? Di ba? Kasi ito minsan common, no? Hindi minsan common talaga. Gusto, tatawagan na lang. Hindi magbigay ng oras para puntahan. Kaya ang babaw ng relationship, 'di ba? Yung downline ngayon pag medyo na sigawan at nasabihan na pangit yung barley, quit na. Kasi nga hindi naman natin nabigyan ng time. Kapatid, bibigyan natin ng time yung mga bagong members. Ganun talaga. No, wag natin silang i-judge. Kung ayaw nila, bahala sila sa buhay nila. Joke lang, joke lang, joke lang. Siyempre, bibigyan natin ng chance. Ngayon, pag ayaw, edi, tuloy pa din, ha? Huwag mong awayin. Baka mamaya pakulam mo eh. Ayaw mo, pakukulam kita. Huwag ganon. Huwag mong pakulam. Okay? So, money. Kasama doon, sa pagse-serve, sa pag-i-invest, nagagastos tayo. Magbibigay tayo ng konti. No, bakit ka mo, kapatid? Sino naman yung gusto? No, na pare-pares naman tayong may pangangailangan. Kasi kung hindi mo kailangan ng pera, ibigay mo sa akin at ibibigay ko GCash ko sa'yo. At ipamimigay natin sa Nalindol. Maganda ba? Maganda ba yung deal? Di ba? So, lahat tayo may pangangailangan. Pero, importante kasi na alam mo na nag-i-invest ka sa negosyo mo. Kasi negosyo to eh. Saan ka nakakita negosyo? Walang gastos. Sige nga, coach, yung negosyo ko walang gastos. Ay, sana all. Ang negosyo, hindi ka gumagana sa negosyo mo. Sana all, no? Di ba? So, kasama dyan. Kasi bakit? Kapag nag-invest ka ng pera, ano babalik sa'yo? Bato? Alam, bato. Siyempre, pera din. You invest money, money will return also. Kasi yun yung inilabas mo. Yun yung tinanim mo, yun yung binigay mo. Okay, hindi natin pinag-uusapan dito kung magkano. Pero kailangan nag-i-invest ka. Kahit konti lang. No? Kahit konti lang. Yun talaga totoo yan. O, konti-konti, okay lang yun. Basta importante, tulungan ba? 'Di ba? Tsaka lahat naman ng ilalabas mo, para yan sa sarili mo. For example, namasahe ka, nagpunta ka sa office, nag-invest ka ng money. Pinunta mo yung downline mo, nag-invest ka ng money. Pero at the end of the day, organization mo yan. Organization natin. Hindi one-sided ha. Ibig sabihin lahat, both parties. Ano pa? Ano pang ini-invest? Para sa magandang samahan, para sa harmonious. Kahit naman saang samahan ka pumasok, siyempre pagmamahal, no? Yung konting care ba? Yung konting concern, yung konting pagkamusta. Mens, kamusta? Nakauwi ka na ba? Mens, thank you ah. Alam mo kung ano pinakamasarap na marinig sa isang tao?
Hindi yung, alam mo yun, yung, walang ibang masarap pakinggan kung hindi yung kung paano siya naging grateful sa simpleng bagay na naibigay mo sa kanya. Yun lang. Napakasimple lang naman yun eh. No? Yung pagiging grateful natin, yung pagiging, maging mapagpasalamat tayo kahit sa maliit na bagay. Oh, yun lang. Walang katumbas na halaga yun eh. Wala, para sa akin, walang katumbas na halaga yun. No? Kasi tatandaan mo, ang kliyente mo, ang downline mo, ang kapitbahay mo na negative, no? Kapag alam niya na mabuting tao ka, natulungan mo siya, what it is for your client, madali mo na yung mapapay-in. O, paano coach? Ito halimbawa, alam mo na nga yung kapitbahay mo, gipet. Walang perang pambiling barley. Ano ba naman bigyan mo ng 2 sachet? Eto, pasensya ka na ha. Dadalawang sachet na rin kasi yung available ko. Pero inumin mo. Di bali, magkakaroon ako ng stocks para lang matry mo. Gumaling ngayon. Sa tingin mo, pag gumaling yung kapitbahay mo, may pag-aawayan pa ba kayo? Sa tingin mo, manenegative pa ba siya? Hindi na. Simple lang yan eh. Pag binigyan mo ng 2 sachet, pag binigyan mo ng 3 sachet, kung ilan sachet man yan, kailangan magaling kang mag-trace ng sakit niya. Simple lang. Ang product natin may side effect. No? Mhm. Ang barley natin may side effect. O baka hindi mo pa alam. O papaliwanag ko. Ang barley natin may side effect. Alam na ba yun ng lahat? O siguro hindi pa iba. Ang side effect ng barley, gaganda tulog mo. Ayan ang number 1. Isa yan ha. Gaganda tulog mo. Magiging regular ang menstruation mo kung babae ka. Kung lalaki ka, hindi magiging regular menstruation mo. Ha? Sa babae lang. Huwag kang mag-ano dyan, magpanggap. Ha? Sa babae lang. Magiging regular menstruation mo. Lalakas ang katawan mo. Oh, lalakas ang katawan mo. Hindi ka madaling magutom. Hindi ka madaling mapagod. At gaganda ang tulog mo. Alam mo na. Ayan ang side effect ng barley. Ngayon, pag binigyan mo ng 2 sachet, sabi mo na agad yung side effect. Kamusta? Hindi ka ba nadaling magutom? No? Ang ganda sa katawan, di ba? Feeling mo, ang lakas-lakas mo. Tama? Good news kasi effective sa'yo yung product. Siya naman, paniwalang paniwala siya. Hindi niya alam, ang side effect ng barley ay ganun talaga. Gets mo? So ngayon, pag naramdaman niya na effective sa kanya, bibili ba? Hindi. Kapatid, bibili kasi alam niya na effective sa kanya. Gumanda tulog niya eh. Gets mo? Madali lang makabenta. Kailangan lang alam ng kliyente mo na maganda yung product mo. O, gets po ba? Taas na lang ng kamay. O, gets. O, taas ang kamay. Gets. O, kita ko kayo, yung mga naka-open cam. Ang gaganda. Okay? So, yun lang. Madali naman magtaas ng kamay. Ganun lang, oh. Okay, gets? Gets. Okay, so next po tayo, mga kapatid. Ayan, oh, ginawa ko pa yan para sa'yo, ha? Sana ma-appreciate mo, kapatid. Important pa ni Coach Mike to para lang matuwa ka. Para may bago sa paningin mo. Okay. So, simple lang ang negosyo natin. Meron tayong tinatawag na goal monitoring chart. Oh. Kailangan susundan mo to, kapatid. Kasi pag hindi mo susundan to, hindi ka magkakaroon ng sports car. Kahit kotse na lang, hindi ka magkakaroon pag hindi mo nasundan to. Kasi ito ang guidelines. Kapatid, huwag kang malito. Ito guidelines. Okay? So, sa unang graph, no, sa unang demonstration, makikita mo diyan nakasulat, just for you, give me 5. So, ibig sabihin, ano ang mga goal mo? Lahat to pera ha. Lahat to resulta. So, nasan ka na dito sa mga to? Kailangan alam mo na yan. Ikaw ba ay nakapag just for you na o nakapag give me 5 na? So, kapag hindi pa, eto kailangan mong gawin yung nasa ilalim. Ilan ba talks mo per day? Doon babaksak yan, kapatid ha. Kasi bakit? Ano lang tayo eh, 3:10.
Minsan 1:10. Ibig sabihin, sa 10 kausap mo, baka isa lang magbayad. Sa 10 kausap mo, maaari 3 lang ang magbayad. Kaya mas marami kang talk, mas maraming times na may po pwedeng magbayad. Mas mabilis ka ngayon sa Give Me 5 mo o Just For You mo. Minsan kasi, nagtataka tayo, bakit ganun? Walang nagjo-join. Eh, ang tinok mo pala sa loob ng isang buwan ay 2 lang. Okay? Ang ratio, eto mga kapatid, hindi kwento ha, ayon sa pag-aaral ng mga taga-Mars, ha? Taga taga-planeta mo. Hindi, ayon sa pag-aaral, ang kailangan na toks mo ay 3 to 10. Ay, 3 to 10 is 10:3. Kung gusto mong makadali ng 3, kailangan 10 minimum ang tok mo. Swerte ka na nun. May galing ka ng taglay nun. Okay? So, sino dito gustong mag-giveify? Sino dito gusto mag-just for you? Type 1. So, kung gusto mong mag-just for you o give me 5, kailangan marami tayong talks per day. Dagdagan natin yung kausap natin sa araw-araw. Dumating kami sa point ni Mentor Aryan na tuwing gabi, wala kaming iniisip kung hindi sino ang kausap namin kinabukasan. Kailangan kasi kapatid, dumating ka sa point na ang lagi mong iniisip kung sino ang kausap mo kinabukasan. Kasi kapag ganun ka na ngayon, hindi ko alam kung meron na dito ngayon nun ha, pero kapag ganun ka na mag-isip, sigurado ko sa'yo, kahit sa isang araw, kaya mo mag-just for you. Nagawa na po namin, just for you ng gold, isang araw. Muntik na sa Jade, 3 Jade, isang platinum, isang araw. Nagawa na po namin, 3 Jade, isang platinum, within 1 day. No? So, kasi, wala ka iniisip eh. Kung hindi ko sino yung tok mo kinabukasan eh. Kung sino yung kliyente mo, sino pwede mo kausapin. So, malamang, yun talaga ang mag-materialize. Oo. 'Di ba? So, kailangan ganun pala. Gusto mong maka-just for you in 1 day, kailangan na nasa isip mo, sino kaya kliyente ko bukas? Kasi kung wala kang kliyente, eh, nasa sales tayo, eh. Paano yun? 'Di ba? Sino kaya bibili ng barili ko bukas? Eh, kung hindi mo tanong yun ngayon, sino bebentahan mo? 'Di ba? So, malamang wala. Kaya tumatagal tayo, kapatid. Okay, so sunod tayo sa next chart natin. Ang next chart natin, ang pinapaliwanag dito ay M Club, no? Minsan kasi nasasanay tayo, eh, hintayin na lang natin yung isang buwan, patay, wala. Kailangan clients talaga, no? So, punta tayo sa M Club. Millionaires Club, ang pinakamadaling way para mag-Millionaires Club ka ay mag-just for you ka. Yan lang, no more, no less. Gusto mo make yung first million mo mabilis, mag-just for you ka. Ilang just for you lang yon? 300 plus 300, 600 plus 600. Apat na just for you ng Jade, may 1.2 million ka. Just for you ng Jade, 4 na beses. M Club ka na. Okay, so yun ang pinakamabilis na way. Kung gusto mo mag-M Club, kailangan kasi, alam mo dito sa goal monitoring chart natin, ang gusto mo. Okay? So, proceed tayo kapatid. First car. Siyempre, ano pa ba pag-uusapan natin? First utang? Di ba? Pag-uusapan natin ay resulta. Kaya nga goal monitoring chart. Siyempre, ito eh. Sino may ayaw ng kotse? Sige, sige. Sabihin, baka mayroong may ayaw. Di ba? Kasi kung ayaw mo, pwede mo naman ipamigay kasi libre naman. Okay? So, pinamimigay lang yan ng kumpanya. Kung ayaw mo, wala problema. Kaya lang dito, libre lang kasing nakukuha yan, no? May mga car incentive tayo dito. Ano dapat mong gawin kung gusto mong magkakotse? Kasi yung talaga goal eh. O tandaan mo, bakit kotse, coach? Saan mo sasakay products mo? Sa lupa mo, nabibilin mo. Paano mo papakita yung resulta mo sa kliyente mo? Kung lupa gusto mong bilhin, wala namang masama doon, pero bumili ka muna ng kotse. Di ba? Hindi mo naman pwedeng isaka yung kliyente mo sa lupa mo. So, dito muna tayo magsisimula sa first car mo. Sabi ko nga sa'yo, after 3 months, naglabas na ako ng kotse. Upon joining, I am worldwide. After
3 months. Okay? So, 'wag mong patatagalin. Bakit? O eto sasabihin ko sa'yo, bakit coach nagmamadali kayo bumili agad kayong kotse? 'Pag bumili ba ako next year, yung kotse ba magmumura? After next year, yung kotse ba na gusto ko, ang presyo pababa? Lahat ng bibilin mo sa susunod na taon ay mas mahal na dahil sa inflation. Ibig sabihin kapatid, 'pag may gusto ka, bilhin mo na ngayon. Meron akong downline, nakapaglabas siya ng kotse, wala pang 5,000 ang nagastos niya. Wala pang 5,000 nagkakotse siya. Pumunta siya sa Toyota, nagkaroon ng promo, 0% down payment, Toyota Vios, paglabas namin may kotse na siya. Wala pang 5,000 na nagastos niya. Ibig sabihin, 'pag gusto natin, maraming paraan. Kailangan lang natin magdesisyon. Paano maniniwala yung kapitbahay mong tsismosa, wala ka namang resulta? 'Di ba? Sasabihin nung kapitbahay mo at magaling mong tiyahin, 'no, at yung magaling mong biyenan, eh, joke lang, may mga biyenan dito, eh, 'no? So, sasabihin nung ibang tao, hihilahin mo ko sa IM, Mento, Resi, Coronado, eh, ikaw wala ka rin namang resulta diyan. Dadamay mo pa ako, gets mo? IM Angie, importante maglabas ka ng resulta mo para yung resulta mo ang magsasalita para sa iyo. Gets po ba? Kasi sasabihin mo sa akin kumikita, tapos nakikita ko naka-tricycle ka, paano tayo yayaman diyan? 'Di ba, yung inooperan mo 3 kotse, gets po ba? So, parang ang hirap kumbinsihin ng tao kung wala tayong resulta. Kaya pagkatapos ng 3 buwan naglabas na ako ng result, Mentor Mary iPhone, ang sarap din niyang kinakain mo, 'di ba? So, as easy as simple as that, as simple as that. People will believe in you if they see something in you. Okay? Gets po ba? Jenny May Idanan. So, I hope malinaw, Mentor Jonalyn Torno, ha? So, siyempre, ano naman resulta pag sasasabi mo diyan kung hindi mo ilalaban yung resulta mo, ha? So, kapit, rank up. Oh, siyempre yung downline mo, 'no, yung downline natin. Ano nga ba direksyon ng company? Ang direksyon ng company natin, Mentor Rene Torrejas, ay rank up base. Ibig sabihin po ng rank up base, ang nire-recognize ng company ay yung mga taong nag-rank up. So, kung tao ay ang recognition ay rank up, so rank up base ang kumpanya. Paano ngayon tayo mag-rank up? Simulan natin, tayo ba ay mover? Tayo ba ay mover maker? Dapat pag kinamusta mo ang upline mo, upline kamusta? Paano mag-rank up? Oh. Pwede ba pagtatanungin mo si upline, upline paano mag-rank up? Upline paano mag-mover? Paano mag-mover maker? Ano ang gagawin ko? Gusto kong mag-sapphire. Iyan ang magandang tanong dahil direction yan for growth. Okay? Direction siya for growth. So, kapag kausap natin si upline o may kausap tayong crossline o ibang tao, ang number 1 na tanong natin at kasama sa lagi nating itatanong, paano mag-rank up? O, gets mo na. Huwag mong kalimutan. Kapatid, huwag mong kalimutan to. Pag may nakita kang taga-IM, lalo na kung Team Titans, ano ay tatanong mo? Paano po mag-rank up? Siyempre, kung halimbawa, paano mag-rank up, be specific. Oh, Sapphire ba? Ruby pa? Emerald ba? Diamond ba? Oh, eh kasi wag mo itatanong mag-diamond kung hindi pa tayo sapphire. Ang layo pa nun. Kailangan isa-isa. Okay? Step to success ba? Okay? So, ganun siya. Kailangan step by step. Kasi, syempre, paano sasagot yun kung hindi pa nga tayo nakaka-first step?
Gusto mo na agad, diretso sa diamond, boss. Okay, so isa-isa lang. So, ayan kapatid pwede mo ano yan. O, pag nalilito ka, babalikan mo lang yan. Ngayon, isisave mo ngayon yan, pagpipicturan mo. Pupunta ka sa folder mo, tapos babalikan mo. Para yung photo maayos. Kasi, alam ko naman may nag screenshot dahil trabaho ko din yan, gawain ko din. Pero pag hindi mo yan ilagay sa album o sa folder, wala ring kwenta yan dahil hindi mo na mabalikan yan sa dami ng picture ng iPhone mo o ng cellphone mo. Gusto mong mabalikan to at maintindihan kung ano dapat mong gawin. Kailangan pag screenshot mo, ilalagay mo sa isang folder at ilalagay mo King D. Malamang di mo na ako malimutan yan. Okay? So next natin. Patapos na tayo kapatid. Kapit ka lang at maganda dahil meron tayong mga great news. Sabihin mo great news. Type mo great news. Dahil sa huli, bago tayo matapos, may ibabalita akong great news. Okay? So, sa next slide natin, sabi dito, whatever it takes commitment. They commit to doing the income-producing activities consistently. Even, on linaw kapatid, even when they don't feel like it. Oh, napakasimple lang. No? Ako, dumating na ako sa point na, syempre, no, tao lang tayo. May mga hindi magagandang nangyayari. Merong mga scenario sa buhay natin, no, na hindi natin inaasahan, nangyayari. Pero, ito kasi ang point eh. Sa ayaw at sa gusto mo, dapat gawin mo. Ang tawag doon commitment. No? Sa ayaw at sa gusto mo, gagawin mo. Oh, for example, napakasimple lang. Sa ayaw at sa gusto mo, punta kang office. Attend ka Titans Day. Oh, by the way, may Titans Day tayo Oh, eto good news. Sa lahat ng nasa GC na to, welcome ka tuwing Webes. Sa office natin sa IM. Tuwing Webes, merong Titans Day. Oh, eto sa lahat ng nasa GC na to, sa lahat ng nasa Zoom, welcome ka. Kaya lang, andun yun, pupunta ka, ha? Pag Webes, welcome ka dun. Okay? So, napakasimple lang. Pag dumating ka sa point na kahit anong mangyari sa'yo, tuloy mo negosyo mo. May nangyaring di maganda, may nangyaring maganda, tumuloy ka. Puntahan mo yung kliyente mo. Ituloy mo yung appointment mo. Ituloy mo yung delivery mo. Ituloy mo yung buhay mo. Kasi bakit? Kapatid, no? May mga bagay tayo na wala tayong control. Pero yung business natin, tayo ang may hawak. Tayo CEO eh. Tama. Ikaw may-ari ng business mo eh. O, diretsuhin ko na kayo. Wag naman sana, pero may nangyaring hindi maganda. May magagawa ba tayo? For example, wag naman sana, may nawala sa mahal natin sa buhay. No? Ayoko na lang humaba. Baka kung saan ako mapunta. May magagawa ba ako? Di ba? So wala akong magagawa eh. Ang magagawa ko lang, tumuloy. Ang magagawa ko lang, lumaban at magpatuloy. Dahil hindi ko kayang buhayin ng patay. Wala, hindi ko kaya. So simple lang ang paliwanag. Kahit ano mangyari sa buhay mo, tumuloy tayo. Lumaban tayo. Di ba? Yun lang naman yun eh. Kasi wala naman tayong magagawa. Sabi nga ni Presyo, Mike, 99% ng mangyayari sa buhay mo, wala kang kontrol. Ang meron ka lang, yung 1%. Ano yung 1% na yun? Iyon, yung harapin mo, yung buhay mo. Ang 99% wala ka kasing kontrol. Lumindol, saan? Sa Davao? Pipigilan ko? Pupunta akong Davao, pipigilan ko yung lindol? Diyos ko naman. Hindi ko yung kaya pigilan. Okay. Yung pagsabog ng bulkan, pipigilan ko? Hindi ko mapipigilan. Wala akong magagawa doon. 99% that would happen to your life, you don't have control. Okay? Pero eto, ang pinaka-the best na mabibigay ko sa yung advice, tawagan mo ang Diyos. Sa mga bagay na wala kang control, ipagdasal mo.
Yung mga bagay na wala kang magagawa, ipagdasal mo kay Lord. Lord, lumindol sa Davao. Wala naman po sanang mangyaring masama sa mga tao doon. Kasi ako po'y walang magagawa. Yun lang. Okay? So I hope may na-share ako sa'yo, no? Kasi wala kang control. Kaya wag mo nang problemahin. Pero ito maganda, pag humataw ka sa IM, 99% naman o 85% commonly, pera kailangan eh. Pera. Pera kailangan ng tao. Kaya sabi ko sa'yo, kung di mo kailangan ng pera, ipa-Gcash mo. May magta-type dyan ng Gcash nila, i-send mo. Kapag di mo kailangan. Ngayon, malamang, lahat tayo nandito, kailangan natin. So, napakasimple lang. Yung IM worldwide, good as cash yan. Mag-just for you ka. No? Mag-just for you ka ng gold. May 60,000 ka. May pera ka. Kailangan ng nanay mo ng pera, may bibigay ka. Kailangan ng anak mo ng pangmatrikula, may bibigay ka. Kailangan mo magbayad ng kuryente, magbayad ng kotse, magbayad ng renta, may ibibigay ka, may ibabayad ka. Yung business mo kasi ay good as cash. Huwag ka na malito kapatid, huwag mong hanapin kung sino uutangan mo. Huwag. Ang kailangan mong hanapin, sino ang kliyente mo na magbabayad para mag-jade for you ka na. Yan ang the best. Yan ang hanapin mo. Yun ang ilagay mo sa isip mo. Huwag mong kalimutan may negosyo ka. Kasi kapag nasa isip mo, sino ba utang? Patay ka talaga, diyan ka na mababaon. Kailangan ang hahanapin mo, kliyente. Kasi pag nagbayad yan ng gold, may direct ka. Pag nagbayad yan ng platinum, ng jade, ng silver, ng copper, may direct ka. May pairing ka pa. May pera ka na. Gets po ba? Minsan kasi, pag nahihirapan, ano kaya pwedeng ibenta? Magbenta kaya akong pako, tsinelas, semento. Diyos ko, hindi niya alam. Pag nagbenta siyang barley, may 500 siya, nalimutan niya na. Di ba? So, yung business mo ay good as cash. Okay? Mentor pay, asumin. May pera sa barley. Okay? May perla, perla sa bunyon, may pera sa barley, okay? Kapag nalilito ka, kailangan mo ng pera, maghanap ka ng bebentahan, may 500 ka. Maghanap ka ng mapapapiin. May dere ka, may just for you ka. Malinaw po ba? Malinaw. Very good. Okay? Whatever it takes commitment, they always lead by example by showing up. Kahit anong mangyari, mentor, Maricon, Mongkada, magpakita ka. Ha? Huwag kang mang-ghost project. Ha? Huwag kang mang-ghost project. Sobrang dami ng ghost project sa Pilipinas. Huwag ka nang dadagdag. Okay? Kapag may kliyente ka, magpakita ka. Kapag may activity ang team, magpakita ka. Kahit anong problema mo, magpakita ka. Dahil hindi mo alam na yung kliyente mo na dapat pupuntahan mo, yun na pala ang diamond mo. Mentor Don Miguel, Mentor Desiree Joy Cunanan. Kapag hindi ka nagpakita, maaaring yung kliyente mo na hindi mo pinuntahan, yun pala ang magpapasok ng milyon sa e-wallet mo. Tinamad ka. Mentor Lisa Serbiano, kamusta ka na po? Shirley Villanueva, sa napakagandang masipag na mentor natin. Hello, hello. Di ba? Di ba, Mentor Liza? Sayang, may pupuntahan ka sana, hindi ka nagpakita. Hindi mo alam, yun na pala ang diamond mo. Kamot ulo ka na lang. Di ba? Hello, Mentor Nelia, Lardisabal, ang napakasipag nating mag-live. Kahit siya nagla-live yan eh. Congratulations po. Okay? Keep showing up. Mentor Christopher Lumanglas, keep showing up. Okay? Kahit anong mangyari sa buhay natin. Ganito kasi yan, no? Magkaiba ang business life sa personal life, no? Huwag mong pagsasamahin yan. Oh, eto bilin ni Coach Mike, huwag mong pagsamahin. Pagalit sa iyo asawa mo, huwag mong idama yung business mo. Okay? Kasi magkaiba yan. Ang personal life, no? Hindi po pwedeng galit ka dito, sasama mo yung negosyo mo. Paano di naapektuhan? Di pares ka ng sira.
'Di ba? Magulo ka na nga dito sa personal, magulo ka pa sa business world, 'no? Sa business side mo, magkahiwalay yan. Hindi 'pag pinagsama mo kasi yan, malaking gulo. Ano ibig sabihin? 'Wag mong idamay yung negosyo mo kung ano man ang nangyayari sa private life mo. Hangga't maaari kapatid, 'no? Kasi nga lalo ka ng nagkaletse-letse 'pag pinagsama mo yan, 'di ba? May kliyente ka pupuntahan mo sana, eh, galit yung asawa mo o ayaw nung anak mo, ayaw mo na rin, galit ka na rin. Pagharap mo sa kliyente mo, hindi ka pa nagsasalita, galit ka na sa client. "Ma'am, magjo-join ka ba o hindi?" 'Di ba? So, galit ka na kasi asawa mo binuwisit ka, 'di ba? So, kapatid magkaiba yan ha. Huwag mong idamay ang business mo sa personal life mo. Kasi sayang, 'no? Parehas masisira. Kailangan pagharap mo sa negosyo mo. Mentor Ricardo Ray, amazing morning. Magkaiba po yan ha. Magkaiba yan. Huwag mong pagsamahin. Kahit ano pa yan. Kahit anong, lalo na sa IM. Dahil siyempre sayang, no? Mentor Anisha Asurin, the lady in blue. Blue ba yan? Okay, so gets mo na. Huwag mong pagsamahin, Mentor Marites ha. Mentor Marites, huwag mong pagsamahin. Growth-oriented, coachable. Oh. Ans, iPhone, ganto ka ba? Ikaw ba ay growth-oriented at coachable? Tandaan mo, masarap tulungan ng taong gustong magpaturo. Di ba? Tuturuan kita, mayabang ka pa sa akin. Mayabang na nga ako, mayabang ka pa rin. Di ba? So, paano naman, wala, boss, hindi tayo magkakasundo. Di ba? So, kailangan parehas tayong humble, hindi hambog. Magkaiba yun. Ang humble at sa hambog, magkaiba, okay? Kailangan parehas tayong humble para magkasundo tayo na mag-aaral tayo. Okay? They embrace growth mindset. Sa Titans, sa Team Titans, eto sasabihin ko sa'yo, naka-encounter na ako ng 3 mayor sa Cavite naging downline ng Team Titans. Naging downline namin ni Mentor Aryan. Simple lang ang paliwanag. Yung mayor nga nag-a-adjust. Nagtatanong sa isang mekaniko, tayo pa kaya? Na ordinaryo lang. Meron tayong member dito, doktor. Asan na ba yung member natin, doktor, taga Bataan? Type 1. Asan yung mga doktor natin? May doktor tayo. Nurse, type 1 nurse. Marami tayong nurse dito eh. Yun. Marami tayong nurse dito. May mga nurse sa Team Titans. Okay, so ibig sabihin, no, either way kung ano ang profession natin, no, marami tayong Mentor Jackie Daniel, 'di ba? Marami tayong downline na nagtatanong sa atin. Ibig sabihin kasi coachable sila, nagpapakumbaba sila, willing silang matuto. Okay? So, hindi natin kasi pinag-uusapan dito na kung ano ka sa labas eh. Ang pinag-uusapan natin dito, Mentor Victoria Mauro, kung ano ka sa loob pag-join mo. Okay? Pag-join natin, sino na tayo pag-join natin? Pag-join natin, syempre, kailangan empty cup tayo. Paano kasi tayo tuturuan kung ayaw nga natin magpaturo? Okay, gets po ba? Kapatid, hindi natin pag-uusapan dito kung cum laude ka. Hindi natin pag-uusapan. Pag-uusapan natin dito kung ano yung mga dapat mong malaman at gusto mong matutunan. Yon ang pag-uusapan natin. Okay? Constantly learning from their mentors. Sabi ko nga sa iyo eh, dito sa Team Titans, hindi ka pagdadamutan, pero magtanong ka. No, hindi ka pagdadamutan dito. Magtanong lang, okay? Lalo na may mga mentors naman diyan, i-PM mo. No, mga mentors natin hindi mag-EM club 'yan kung hindi may utak 'yan. Wala naman nag-EM club dito sa ating negosyo nang walang alam. Wala rin nagsapar dito nang wala ring alam. Okay, ang dami-dami nating sapar, ang dami-dami nating ruby. So magpakumbaba ka, i-approach mo, itanong mo. Okay? I-PM mo, i-message mo, wag ka nang mahiya. Wag ka nang mahiya. Kasi nga ikinokonekta na kita, no? Isipin mo kinokonekta ka na ni Coach Mike. Ako lang ay may pakiusap sa lahat ng rank up, M Club may resulta. Sana tulungan naman natin ang humihingi ng tulong. Alright? So yun lang. Ako ay may pakiusap, no? Ang pakiusap ko lang, ang humihingi ng tulong, tulungan natin.
Yun lang, no? Hangga't maaari, no? Kung tatanong, oo, go, sagot, no? Sagot, message, respond, no? Saglit lang naman yan. 'Di ba? Ano ba naman yung voice over? May voice over naman, 'di ba? May voice over naman, pwede mo naman sasabihin siya, "Mens, ganito lang po ang masasabi ko, ang idea ko." No? Tandaan mo, no? Ang tumutulong ay mas tinutulungan. Okay? Yun lang yan. Reading eh reading and seeking self-improvement. Lagi mong tanong sa sarili mo, ano pa kaya yung pwede kong gawin para matuto? Mens, uso na ang TikTok, uso na ang Reels, uso na ang FB Live. Ito bang mga bagay na to ay nagawa mo na? Ito bang mga bagay na to ay laman ng social media mo? Ikaw ba ay nakapag-edit na sa Canva? Doon nag-i-edit, no? Ikaw ba ay nakapag-edit na ng CapCut video? Oh, type 1. Sino pa dito ang hindi marunong mag-edit ng video? Type 1. Inom lang si Coach Mike ng tubig, ha? Sino pa ang hindi marunong mag-edit ng video? Alright. So, medyo madami. Mga mentors, pakitignan mo. Baka may downline ka dyan, ha? Sa comment section. Mentors, pakitignan mo. Baka may downline ka sa comment section. Tignan mo yung downline mo. Baka nandyan. Baka gusto mo naman turuan. Baka lang. Baka lang. Alright. So, yon. So, thank you so much po sa inyo pong participation. So, simple lang kapatid. Meron tayong tinatawag na CapCut. Oh, CapCut. Okay? Nasa TikTok na rin mismo yan. May nagtuturo din dun. How to edit video using CapCut. Lista mo. How to edit video using CapCut. At meron din niyang sariling app. Meron din siyang sariling application na naida-download sa cellphone mo. Ngayon, may meron yan dun sa TikTok eh, ituturo sa'yo kung paano mag-edit ng video. Okay? Pero napakasimple lang. Basic lang po ang pag-edit niyan, no? Simple lang ang pag-edit ng ano ng CapCut tsaka ng kung paano mo may upload sa social media mo. Nandun po yan sa TikTok. Tatype mo lang how to edit video via CapCut, no? Bago ka matulog ngayon, pagkatapos natin pagtiyagaan mo, pagpuyatan mo, no? Madali lang 'yan. Pero one of these days, actually meron tayong slides para diyan. Meron training para diyan eh, no? Pero wag mo nang intayin 'yun kasi baka hindi pa natin ma-schedule agad. Okay? Pero nasa TikTok na. Siguro naman may TikTok tayong lahat. Sinong walang TikTok? Type 1. Naku, Diyos ko po, mahirap pag wala kang TikTok. Tingnan na natin, baka meron pa rin nag-type. Parang wala naman. Oh my God, ang tindi mo, wala kang CapCut. Ay, wala kang TikTok. Kapatid, mag-download ka niyan. Okay? TikTok. Download ka TikTok. Okay? Importante 'yan. Kasi diyan na ngayon ang isa sa mga way para makapanood ka ng videos na kailangan mo. Andiyan lahat 'yan. Paano magsulat ng nakabaliktad, nandiyan 'yan. Paano pumuntang Davao ng naglalakad, ng nakapaa, nandiyan 'yan lahat. Paano magluto ng ano, adobo, dun lahat 'yan. Kapatid 'yan ng YouTube eh. TikTok, kapatid, no? TikTok. Ayan na. Tinype ko na. Tinype ko na. Yang TikTok na yan, kailangan yan ay ma-download mo.
App yan, app. Tapos itatype ko na rin yung isa. Kailangan eto ma-download mo din. CapCut. Ayan na. Tinype ko na din kapatid. Para hindi ka mahirapan. O tatype ko na rin kung ano isa-search mo. How to edit video via CapCut. Oh, ayan na. Kapatid, tinype ko na rin kung ano ang itatype mo sa TikTok. Baka maligaw ka pa. Kapatid, nandiyan na sa harap mo. Kikilusan mo na lang, kapatid. Picturean mo na, hindi ka na mamamali. Tama ba spelling ko? Tama naman. Okay, so ganun lang yan ha. Andun yan. Ang negosyo, pinag-aaralan. Ang negosyo, tinatrabaho. No? Kasi kahit anong dasal mo, kapatid, pag hindi tayo kikilos, ay wala. Wala. Hindi tayo maririnig ng Diyos. Kailangan kikilos tayo. Okay? Kaya sabi dito, reading and seeking self-improvement. Okay? Kailangan ano pa rin tayo, kapatid, ha? Aral-aral din pag may time. O, patapos na tayo. Future visionary. They have a big, clear vision of where the business and the team are going. Kailangan malinaw sa atin, ha? Sabi nga, simple lang, no? Mga kapatid, minsan ka lang mabuhay. Pwede ba, sarapan mo na? Yeah? Ilang beses ka mabubuhay? Isa o dalawa? Isa lang, no? Sa buhay natin, isang beses ka lang mabubuhay. Pwede ba? Mangarap na tayo ng malaki. 'Di ba? Ito lang kasi yan eh. Minsan, pag tinanong mo, anong gusto mo? Gusto ko biyos. Wala namang masama dun eh. Pero tanda mo, isang beses ka lang mabuhay. Hindi ka pa nangarap ng malaki. Di ba? Bakit hindi binibigay? Eh paano? Pag tinanong, ang gusto, yun lang. Gusto ko makakain lang ng 3 beses isang araw eh. Wala namang masama dun. Pero yun lang talaga ibibigay sa'yo. Hindi ba pwedeng 5? Di ba? Hindi ba pwede pag tinanong ka, anong gusto mo? Gusto ko makakain 5 beses minimum sa isang araw. At lahat masarap. Di ba pwedeng ganun? Di ba? Yun yung sinasabi dyan eh, oh. Visionary. May vision ba? Di ba? Walang masamang mangarap, boss. Yan na nga lang ang libre, tinipid mo pa. Di ba? Simple lang naman yan eh. Ang pangangarap na nga lang, ang bagay, ang isa sa mga bagay na libre bukod sa hangin, tinipid mo pa. Di ba? Mentor Chris Garcia, I miss you a lot. Okay? Di ba? Huwag mong tipidin. Yan na nga lang ang bagay na libre, tinipid mo pa. Pag tinanong ka, go for it. No, kung ano sa tingin mong imposible, yun lang yan. They talk about the future, the plans, and the dreams. No? Future visionary, leader, or member. So, kailangan, ano tayo, kapatid, ha? Yan ang mga pinag-uusapan natin. Tandaan mo, simple lang naman, eh. Kapag marami kang grupo, marami kang downline, marami kang problema. Pero pag marami kang problema, marami kang income. Kasi bakit? Dapat solution provider ka. No, napakasimple lang natin, no? Sabi ko sa inyo, tao lang din si Coach Mike, no? May ka-relationship, may asawa. Natural may problema. Lagi naman 'yon. Oh, lagi ko naman tinatanong 'to, gusto mo ba mawala na 'yung problema mo? Oh, gusto mo mawala na 'yung problema mo? Oh, type 1. Oh, sino dito 'yung gusto na mawala 'yung problema niya? Baka meron pang di nakakaalam nito eh. Oy, meron pa din. Meron pa din. Meron pa din hindi nakakaalam. Meron pa din hindi nakakaalam. Gusto niya mawala yung problema niya. Meron pa din. Meron pa din hindi nakakaalam. Tandaan mo, mawawala lang ang problema mo pag patay ka na. Hangga't buhay ka, may problema ka. Kaya hindi mangyayaring mawawala yan. Ang tanging bagay na kailangan ipagdasal natin is for God, no, to give us strength and knowledge to face every problem. Because even death, your loved one still has a problem. Okay? Mapapasa mo lang. Okay? So, ganun talaga buhay. Humihinga ka pa eh.
So, hindi, you cannot outrun. Hindi mo yan matatakbuhan. Ang kailangan natin is lakasan natin loob natin, no? Yung paniniwala natin sa Lord, tibayan natin dibdib natin, hingin natin sa kanya na bigyan niya tayo ng solution, no? At lakas ng loob. Yun lang yan. Okay, be a solution provider. Okay, so parang mahaba-haba na ako ah. Leader versus participant. Oh, eto na. Eto maganda. Kapatid ha, eto maganda to. Ginawa ko pa to para sa'yo ha. Ang leader at non-leader. Oh, sa group chat pa lang malalaman mo na kung sino leader eh. Eto, simple-simple lang. Sa group chat pa lang alam mo na kung sino ang magiging leader. Yung leader type, responsive. Yung non-leader, ang linaw-linaw, nakasulat. Pakibasa. Basahin mo. May nakasulat. Ang non-leader, pagdating sa group chat ay tulala. No? Tulala siya, kapatid. Ikaw ba yung tulala o responsive? Kapatid, linaw oh. Kapag hindi ka leader material, ikaw ay tulala. Ganun, no? Kumbaga sabi pa nung anak ko, dam. Alam mo yon? Sabi niya, isa kang dam. Alam mo yung dam? Ano gagawin natin? Saan tayo pupunta? Di ba? Natutulala siya. Alam mo yung sign ng taong natutulala? Lagi siyang nakasin zone. Wala siyang respond. Wala siyang respond. Hindi niya man lang masabi na, amazing morning! Di ba? Hindi niya man lang masabi na, I am next. Hindi niya man lang masabi na, thank you. Hindi niya man lang masabi ng, amen. Alam mo yun? Wala siyang masabi kung hindi tulala siya sa nangyayari sa buhay niya. Hindi niya alam, lumindol na sa group chat. Okay? So kapatid, pag leader type ka, responsive ka, nakikipag-cooperate ka, no? Sa group chat, active ka dyan, no? Malalaman mong leader ka, tandaan mo ang yumayaman sa multi-level marketing leader. Tandaan mo yan. Gusto mong yumaman dito, kailangan leader ka. No, walang yumaman dito na follower. Walang ganon. Lahat ng yumaman dito, leader. Oh. Pagdating sa activities, ang leader present, ang non-leader absent. Oh. So siguro naman, alam mo na kung saan ka dyan. Meron tayong Titans Day, Team Day. Simple lang tanong ko sa'yo, nandun ka ba? Wala. Taga Maynila ka, wala ka doon. So sasabihin mo sa akin, leader ka? I don't think so. I don't think so. Okay? Hindi mo nga kayang gumawa ng paraan eh. Sabi mo sa akin, leader ka? Sabi mo lang yun, pero I don't think so. Okay? Pag sa activities, present ka. Lahat tayo busy. Sasabi mo sa akin, busy ka? Talaga ba? Sana ikaw lang ang busy. Eh ako hindi. Di ba? Lahat naman tayo busy eh. Lahat tayo may schedule. Ako, 2 anak ko. May magulang pa ako. May mga kapatid ako. Di ba? Sa laki ng Team Titans na hinahawakan ko. Kung sasabihin mo sa akin, busy ka? Come on, come on, come on. Di ba? So, sa activities, present ka. Kung leader ka. Kung non-leader, malamang wala. Absent ka. Tapos gusto mo kumita ng pera. Gusto mo maging magaling. Di ba? Gusto mo mag-diamond. Tapos absent ka. Saan banda? Di ba? So, hindi ganun kapatid. No? So, yung mga pagpa-participate mo, pag-attend mo, pagsasacrifice mo, natural, leader ka eh. Okay? Tandaan mo po yan kapatid. No? Tandaan mo yan. Sa goals natin, simple lang, sa goals natin, I can't or I can. Why? Kasi kung ano sa tingin mo, iyon ang tama. Always remember what you think, you become. If you think you can't, you can't. If you think you can, you're right. O tatagalugin ko. Kung sa tingin mo kaya mo, congrats kaya mo nga. Kung sa tingin mo hindi mo kaya, congrats ulit, hindi mo nga kaya. Okay? So, yun ang paliwanag dyan. Kung ano